Okay, good day to each and everyone. Module 3, ABC, 7, 8, and 9. Tatalakayin natin ngayon lahat-lahat. Okay? Lahat-lahat ng coverage ng 4th mid ninyo, tatalakayin natin. Okay? So, as you can see, nandiyan ang mnemonics natin. Yan ang gagawin nating guide for our video lesson. And as you can hear, siguro naririnig nyo rin, medyo maingay ang background ko ngayon, kung nasan man ako ngayon, di ba? Bira, di ba? Halatang nasa kalsada ako. Okay, so Module 3 ABC, trends, tapos na po natin yan, networks, nag-local networks na tayo, and still may kinalaman pa rin kay networks ang topic natin ngayon. Okay, medyo malawak na version lang. Okay, and soon, critical thinking na 21st century culture. Okay, so simulan na natin. Okay, so from ACOFLAS, tumawid tayo sa flood control kay local network, and now nasa part na tayo kung saan napakalawak na, okay, ng narating natin. Napakalayo ng narating natin. Global networks. Okay, so nasa international na tayo. International level na tayo. Worldwide level na tayo. Okay, global networks, dalawa lang po ang kahulugan yan para sa akin. But if you want to read more, meron man tayong PowerPoint, di ba? May malawak na context doon, pwede nyo basahin, intindihin, di ba? So para sa akin, dalawa lang po ang kahulugan ni global networks. So tumutukoy po yan sa unang I, interrelations. Interrelations, walang space, isang word lang po yan. Interrelations, ibig sabihin yan yung ugnayan o connection ng isang bansa sa karating na bansa. Philippines to Japan, Philippines to Singapore, kumusta ang relasyon nila sa isa't isa? Interrelations po ang pinatutungkulan nun. And aside from interrelations, meron pa tayong isang I, interrelations and interconnections. So wala rin siyang masyadong pinagkaiba sa interrelations. Parehong may kaugnayan sa komunikasyon sa isa't isa, connection sa isa't isa. Okay? So connection ng Japan sa Pilipinas, connection ng Pilipinas sa Japan, interrelations, interconnections, parehas lang po yan. Okay? So kapag pinag-usapan naman po ang process, meron ng process na involved, doon na papasok yung isa pang G. From global networks, globalization na po. Globalization. So ang globalization ay tumutukoy sa process involving interconnection. So kung paano yung proseso, kung paano nakikipag-ugnayan yung isang bansa sa karating na bansa, globalization po yun. Paano napapanatili yung bond nila sa isa't isa. Okay? So sana nagigets nyo. And kailangan din nating medyo bilisan para hindi kayo tamarin na panoorin itong video na to. So sana habang nakikinig kayo, nagsusulat din kayo. Okay? So globalization, the process involving interconnection. So meron pa tayong 1, 2, 3, 4, 5. 5 aspect. Okay? 5 aspect ng globalization. Okay? So paano nagkakaroon ng globalization? Meron pa tayong 5 aspeto. Okay? So live na live po tayo ngayon. Yan, may dumaan lang na ano. Alam na. Nasa daan ka, di ba? So dinadaan-daanan ka. Okay? So yan. Meron pa tayong 5 aspeto ng globalization. So hindi mo matatawag na globalization yan kung wala yung process. And pag-uusapan natin yung process. Okay? So number 1. Okay? Number 1, letter T. Trades. Okay? So trades. Pakikipagpalitan ng produkto. Okay?
nakipag-trade ka sa karating na bansa, sa Japan, binigyan mo sila ng product mo, trades yun, di ba? Pangalawa, exchange of goods. Okay? So, namigay ka ng product mo, nakatanggap ka ng product na galing sa kanila, exchange of goods. Pinag-uusapan po natin sa trades and exchange of goods is yung naka-bracket, nasa loob ng parenthesis, production. Okay? Production, yung napuproduce mong product within your own country na pinapasa mo sa kabilang country, sa ibang bansa, and then nakaka-receive ka ng product na galing sa kanila, palitan, exchange of goods, trades, globalization po yan. Okay? So, yun po yung process kung paano nagkakaroon ng globalization in terms of production. Okay? So, sana naiintindihan. And aside from intangible products, tangible objects na hawakang mga produkto, di ba? Meron din tayo yung action ginagawa ng tao. Okay? Pangatlo, S, services. Serbisyo. So, kapag wala kang produkto, ang may offer mo lang is service. Services po. Okay? So, gusto mong i-offer yung skill mo sa pag-welding, sa pag-welding, sa pagko-construct. Okay? Services. Pumunta ka sa ibang bansa, yun ang trabaho mo, nag-welding ka, nag-construct ka. Yan, services, di ba? Globalization yun. Di ba? Nakakapag-offer ka ng services na mula sa tao sa ibang bansa. Okay? So, aside from services, ideas. Letter I, pang-apat na po tayo, ideas. So, sa ideas po, ito po yung innovation, yung kaalaman mo. Pwede mo rin yung ibahagi sa ibang bansa para magkaroon ng process, para magkaroon ng globalization. Okay? So, itong ideas na to ay mostly naka-specify sa innovations. Okay? Or doon sa naka-bracket, yan, yung letter T dyan, technology. Okay? So, for example, meron ka naiisip na bagong type of technology, bagong type of, prototype, di ba? Yung mga makakapagpagaan ng trabaho ng tao, in-offer mo sa China, manufacture nila, ginawa nila, ideas ang pinagmulan, di ba? So, process pa rin yun. Process of globalization. Nagmula sa kaalaman mo, in-offer mo sa ibang bansa, ginawa nila, yan, di nakapag-produce ng product, di ba? And aside from ideas, innovations, technology, diba? Panghuli, people. Okay? So, paano nagiging process yung people? Paano nakakaroon ng globalization sa tao? Okay? So, itong tao na to, people, pinadala mo sa ibang bansa, nag-migrate itong tao na to, nagtrabaho sa Amerika, sa Japan, globalization. Diba? Kasi nakapagpadala ka ng tao sa kanila, tao sa ibang bansa, to work for them. Okay? So, yan. Globalization. Palitan. Interrelations. Interconnections. Okay? Yung connection mo sa ibang bansa. Ugnayan mo. Paano ka nakikipag-ugnayan sa ibang bansa? Kumusta yung connection mo sa kanila? Okay? Anong na-offer mo? Anong natatanggap mo sa kanila? Globalization po yun. Okay, so sana malinaw. Goals of globalization, GOG. Goals of globalization. Pinakalayunin, pinaka-goal ni globalization. Number 1. Isa lang pala to. Okay? So, interdependent. Bakit merong globalization? Ano yung goals niya? Para maging independent tayo, para maging dependent tayo sa ibang bansa. Kasi, aminin mo man o hindi, meron at merong wala sa Pilipinas na gusto mong magkaroon ka. Ganun yun. So, kapag may kailangan ka at wala sa Pilipinas, syempre, hahanap ka doon sa meron. Diba? Kaya kailangan mo maging interdependent sa kanila. Diba? Maging dependent sa ibang bansa. Okay? So, yan. So, sana gets ninyo. Interdependent.
One word lang naman yan. Pwede nyo dagdagan ng insights ninyo. Okay, dito na tayo sa M. Okay, so napag-usapan natin kanina yung paglipat, yung pag-migrate nung panghuling aspect ni globalization, yung process niya. Diba? So, tuloy-tuloy na natin yan. Migration. Sunod nating pag-usapan yung word na migration. Okay, ano nga ba yung migration na yan? Ano nga ba yung types ng migration? Ano yung rason kung bakit lumilipat yung isang tao from one place to another? Okay? So, migration po, yung kinuha kong definition from our PowerPoint. Migration, movement of people from one territory to another. So, paglipat mo from one place to another. Okay? So, migration yun. Kapag lumipat ka from one place to another. And meron po tayong types of migration. Internal migration, external migration, and yung pinaka masakit na part ni migration, yung forced migration. Okay? Internal migration, lumipat ka ng place from one place to another, pero nasa loob lang ng sarili mong bansa. Okay? Internal migration within their own country. So lumipat ka within their own country, sa sarili mo lang na bansa. Okay? So internal migration po 'yon. Kapag sa loob lang ng bansa lumipat. Okay? So nasa Pangasinan ka, gusto mo mag-work sa Maynila, lumipat ka sa Maynila, internal migration. Pero paano kapag sa ibang bansa? External migration naman po 'yon. Different country. Gusto mo magtrabaho sa Amerika, gusto mo magtrabaho sa Singapore, pumunta ka ron, external migration. Ay sa labasan ng bansa. Internal. Okay? So, pero merong case na napilitan kang lumipat. Okay? So, doon na po papasok yung forced migration. Force its people to migrate for a reason. So, lumipat ka doon sa isang lugar dahil sa particular na rason. Okay? So, merong rason. So, for example, may giyera, di ba? May sakuna, may pandemic, lumipat ka ng ibang bansa. Yan po. So, doon na po papasok yung forced migration. Kaya pala to. Okay. Buti na lang, minsanan lang. Okay, so meron pa tayong rason kung bakit lumilipat ang isang tao. People migrate for various reasons. Okay, so mga dahilan. Merong 4 lang na dahilan dyan. Okay, so people migrate for various reasons. Number 1, due to environmental factors. Pangalawa, political, cultural, economic. Environmental, siguro nagkaroon ng sunog sa kagubatan kung saan ka naka-reside, kung saan ka nakatira. Environmental, lilipat ka syempre, di ba? Political, nagkaroon ng problema sa politika, di ba? Nagkaroon ng awayan, di ba? Sa kapitan, sa mayor, di ba? Ganun. Sa governor, lumipat ka ng lugar para makaiwas sa gulo. Yan, political reasons. Cultural, okay? So, lumipat ka for a reason na gusto mong maiba ng culture. For example, yung mga for example lang to For example, yung mga 18 years old above na tao, kailangang magtrabaho doon sa place na pinanggalingan mo, ayaw mo ng ganun. Dahil sa culture na ganun, lumipat ka ng ibang lugar. So, naiwasan mo yung culture na ganun dahil lumipat ka. Okay. Due to cultural reasons. Okay? So, sana naiintindihan nyo yung sinasabi ko. Okay? Economic naman, nagkaroon ng sigalot, nagkaroon ng problema sa ekonomiya, sa pera,
tumaas yung inflation, lalong tumaas yung inflation, yung prices ng mga commodities. Okay? So yan, lumipat ka ng ibang lugar na mas mura ang bilihin. Okay? So people migrate for various reasons: environmental, political, cultural, and economic. Okay? Push and pull factors of migration. So dito na po tayo sa mga dahilan kung bakit lumilipat, kung bakit nagmamigrate ang isang tao. May dahilan yan. Ano? Bakit mo gugustuhin lumipat from one place to another? Anong dahilan mo? Anong tumutulak sa'yo? Anong humihila sa'yo? Push and pull factors of migration. So, push factors, conditions motivate people to live. So, ito yung nakikita mong reason kung bakit kailangan mong lumipat. Okay? So, for example, you are residing, nakatira ka sa Mabalbalino, diba? And pumapasok ka sa school, sa VMU Senior High School. Okay? Ang travel time ay higit 1 oras. So, yun ang araw-araw na kalbaryo mo. Yung pagbiyahe mo ng 1 oras. Okay? Makarating lang sa school. And aside from that, yung daanan din, syempre, most probably, baka lubak-lubak din, diba? Reasons din yun. Yun din yung push factors, humihila sa'yo. Okay? So, conditions motivate people to live. So, ito yung nagmo-motivate sa'yo na kapag nakalipat ka sa mas mabuting lugar o sa mas malapit na lugar sa yung school na pinapasukan, makakapag-aral ka ng mabuti. Hindi ka mahirapan, magiging komportable ka. Push factors po yun. Okay? So, yung hirap, babawasan, mas mamotivate ka lalo na gawin kung ano yung gusto mong gawin. Siyempre sa school related. Okay? So, pull factors naman, ito naman yung benefits na makukuha mo. Okay? Conditions motivate people or attract people to a new place for desirable reasons. Sa rason. Okay? Pull factors. So, yun. Nakakapag-decide ka na lumipat, mag-dorm sa place na malapit sa school na pinapasukan mo, nag-dorm ka, di ba? So, yung travel time na 1 oras mahigit, nabawasan ng 5 minutes na lang, lalakarin mo na lang. Syempre, malapit di ba? So, yun yung desirable reasons. Yun yung benefits na nakuha mo. Okay? So, hindi ka na nahihirapan. Ito na yung result, kumbaga. Kasi, nandun ka na sa mismong Alam niyo yun? Nandun ka na sa mismong place Yung push factors, iniisip mo pa lang di ba? Ito pa lang yung nagmo-motivate sa'yo na kapag nakaalis ka dito, napunta ka doon sa place na yun, gagaan yung sitwasyon mo. Itong pull factors, nararanasan mo na, yung result, nandiyan na yung benefits na nakuha mo, di ba? Okay? So, ganun. Sana gets din nyo. Okay? So, yung pinagkaiba ng dalawang yan. So, dito na tayo sa types of globalization. Meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5, 5. Okay? 5 types ng globalization. So, itong 5 types of globalization na to, lahat po na yan is present sa ating mundo, di ba? Lahat yan ay nag-i-exist. Okay? So, hindi magpa-function ng ating mundo kapag wala yung types of globalization na yan. Okay? So, simulan natin sa number 1, economic globalization. Economic globalization. So, kapag sabi natin economic globalization, tumutukoy po yan sa exchange of goods and services across borders. Okay? So, hindi mabubuhay ang isang bansa kapag walang process involving interconnections kung saan nakakapag-exchange ng goods and services across borders. So, hindi mabubuhay ang bansa kapag walang nagsusupply sa kanya ng mga kailangan niya na products, services, di ba? Ganun po yan, economic globalization. Okay? So, benefits po, bakit? Yan, yung B po natin is benefits. Benefits.
Tatlo to sa PowerPoint pero kinuha ko lang yung isa. Okay, so ito lang po yung may benefits sa 5 types of globalization. Pero lahat naman yung may benefits. Okay? Reduce inequality. Okay, para ma-reduce yung inequality, yung hindi pagkapantay-pantay, di ba? Sa tulong ng economic globalization. Paano nasusolusyonan yun? Paano nare-reduce ang inequality sa tulong ni economic globalization? Ganito po yan. I-define ko muna, sabihin ko muna yung term. Okay? Reduce inequality, the gap between the richest and poorest country in the world has narrowed. So, ibig sabihin, yung gap between the richest and poorest country in the world has narrowed ay okay, nababawasan. Diba? Kasi pumasok na sa ekonomiya eh. Diba? Yung pinaka-example nito is yung UNESCO. Pumunta ng Africa, yung mga tribe doon. Nagbigay sila ng mga water, nag-supply sila ng water sa Africa, nasolusyonan yung pangangailangan ng tubig sa tribo na yan. Okay? So, economic globalization, yung rich country, pumunta sa poorest country, na-reduce yung inequality. Yun ang naisip kong pinaka-example nito eh. Di ba? So, bakit kailangan ng ekonomiya? Di ba? Bakit kailangan ng i-impart yung economic sa globalization? Dahil may isang richest country na tutulong sa poorest country. So, magsusupply yung richest sa mahirap na country. And, syempre, by that time, as time goes by, syempre, tutulong din yung poorest country, yung mahirap na country, doon sa richest in other ways. Diba? So, kung hindi man sa pera, baka sa ibang paraan. So, kung naman, economic is palitan naman ng goods and services. Eh. Diba? So, kung nagbigay ka, anong matatanggap mo? Okay? So, kung magbibigay ka, yung matatanggap mo, tapos magbibigay ka ulit, tatanggapin mo. Okay? So, exchange of goods and services. Economic globalization. Okay? So, siguro medyo magulo, medyo magulo yung explanation ko, pero okay, ganun naman po yung pinaka-interpretation po nun, yung economic globalization natin. Exchange of goods and services across borders. Yung pag-supply mo ng products mo, yung services mo sa ibang bansa, mahirap man yan o mayaman, okay, as long as nakakapagbigay ka, and hindi matatawag na exchange yan kapag wala ka ring natatanggap. Okay? So, yun. Economic globalization process. Okay? Pangalawa naman, SG, socio-cultural globalization. So, socio-cultural globalization, ano naman yung in-exchange nito? Paano naman yung process nito? Okay? So, dito sa socio-cultural globalization, yung process involving interconnections ay nakapaloob sa palitan ng values, beliefs, and lifestyle across pa rin sa borders. So, ano to? Palitan ng kultura. 'Di ba? So, kapag ikaw as Filipino, may naa-adapt kang culture ng Korean, yung pananamit nila, yung ginagawa nila is nagagawa mo, socio-cultural globalization. Okay? So, yun na yung pinaka-ibig sabihin nun. Yung na-adapt mong way of life na galing sa ibang bansa ay product ng socio-cultural globalization. Okay? Exchange of values, beliefs, and lifestyle across the borders. Okay? So, wala na tayong dagdag na explanation about dyan. Masyadong mahaba yung time natin. Okay, may parating na tractor. Okay. Number 3. Political globalization. Political globalization, expansion of the world's political globalization. Wait lang, padaanin natin yung tractor. Okay, we're live po tayo ngayon. Para siguro kung ewan dito.
Ayan, nakalis na sila. Okay, so tuloy tayo. Political globalization. So, okay, dito na papasok yung political process involved si politics. Okay, expansion of the world's political globalization. Ibig sabihin, ito yung ang layunin nito, yung pinaka-goal nito is magkaroon ng isang rule sa lahat ng country worldwide, globally. Okay, isang rule worldwide. So isang laws worldwide. Okay? So diyan na papasok si United Nation, di ba? So yung mga allies ng United Nation, kapag nagka-problema sa bansang allied niya, syempre tutulong yung part ng team ng United Nation, di ba? Something like that. And aside from United Nation, yung mga di naman kabilang na bansa sa United Nation ay baka kabilang dito sa second group natin, yung North Atlantic Treaty Organizations. Walang S, organization, or yung NATO. Okay. So League of Alliances to. Labanan ng mga alliances. United Nation, yung hindi kabilang sa United Nation na mga bansa ay baka kabilang sa North Atlantic Treaty Organizations or yung NATO. So ang pinaka ini-emphasize nito yung pagkakaroon ng batas worldwide. Okay? So kung ano yung pinakabatas, yun dapat ang sundin ng lahat ng mga bansa. Okay? Dahil merong political globalization. Yung politics ay ini-offer din sa lahat ng mga bansa. Okay? Naka-spread across globally. So kung ano ang tama sa United Nation, dapat tama sa lahat. Kung ano yung tama sa NATO, kung anong tama sa kanila, diba? Dapat yun ang mag-supervise sa lahat. Okay? Kasi one rule diba? Though alam mo naman, nagkakaiba-iba tayo ng paniniwala, pero pagdating sa batas, isa lang po ang isa lang po ang sinusunod diyan. Diba? So, ang pinaka-example niyan yung nangyari kay Duterte, diba? Yung former president natin. Merong one rule diba? So, kahit ipagtanggol natin siya dito sa bansa natin, pero dahil may umiiral na isang batas na kung ano ang tama sa isang bansa, lalo na sa United States of America, dapat yun ang maging tama sa lahat ng mga bansa. Kung mali siya, ibig sabihin, para sa kanila, mali na talaga siya. Ganun po yan. Okay? So, political globalization, process involving interconnections, kung saan nagkakaroon ng batas, one rule sa lahat ng mga bansa. Okay? Okay, di ko pala nasabi yung meaning ng NATO. Okay, so maintain international peace and security. So, ganun din naman yung United Nations. Di ba? Para magkaroon ng international peace and security. Yun po ang pinaka-reason, pinaka-goal ni political globalization, ni United Nations, ni NATO, para magkaroon ng international peace and security. Bakit may batas? Dahil kailangan ma-maintain ang international security and international peace and security. Okay, pang-apat na po tayo. Technological globalization. Technological globalization. So, ito na po ay may kinalaman sa process, ulitin na naman natin, process involving interconnections, kung saan meron ng integration, sa meaning na po ako ng technology globalization, kung saan meron ng integration of ICT system globally. Integration of information, communication, technology, system globally.
So, hindi lang kultura, hindi lang ekonomiya, hindi lang batas ang naiikot sa buong bansa, buong mundo, pati technology dapat kasama. Kasi merong technological globalization. Okay? So, pinaka-reason, pinaka-goal ni technological globalization para ma-improve ang access to technology. Improve access to technology. IAT. Improve access to technology. So, para lahat merong access sa technology. Kung bakit merong technological globalizations? Para lahat ay involved sa access sa technology. Wait. Okay, so nasa Bacnar po ako ngayon. Malapit sa Alog. And yun, daming dumadaan na parang baliw dito. Okay. So, improve access to technology. Pangalawa, para ma-increase innovation to increase labor productivity. Okay? So, hindi lang para magkaroon ng access sa technology ang lahat, kundi para ma-increase din natin innovation, para makapaghikayat pa tayo, makapag-encourage pa tayo ng ibang mga tao ng innovation sa technology. Okay? So, yun yung pinopromote ni technological globalization. Para ikaw, kung sakaling may naiisip kang invention, innovation, na may kinalaman sa technology, may offer mo sa lahat. Okay? Sa Singapore man yan, sa Philippines, ibang bansa. Yan. Increase innovation. And, for example, nakagawa ka ng prototype, and yung prototype is successful, saka ka magkakaroon ngayon ng labor productivity. Yung tao na gagawa yung produksyon ng innovation mo. Okay? So, increase innovation, nagsimula sa pag offer mo ng yun naiisip na technology, prototype, di ba? Something. And nung naging mabenta sa tao, dahil sa economic globalization, dahil sa technological globalization, di ba? Nag-increase ka ng labor productivity. Okay? Binenta mo. And tag-mass produce ka. Yan pa yan. Okay? So, next po tayo. Number 5, last. Okay? Natural environmental globalization. Natural environmental globalization. So, syempre may kinalaman to sa environment, sa nature. Okay? Interconnectedness of environmental issues across borders. Okay? So, ibig sabihin nito, kung ano yung issue pangkalikasan sa Pilipinas, dapat alam or may kaalaman ang iba ring bansa. So, paano nagkakaroon ng pasahan ng information regarding sa environmental issues? Yan, dahil sa tulong ng natural environmental globalization. So, kung paano ka makakatulong sa kalikasan at gusto mong i-offer yon sa ibang bansa, yun, natural environmental globalization. Okay? Ano ba yung ideas mo na makakatulong sa kalikasan? Paano ka ba makakatulong? Makakatulong din ba yun sa ibang bansa? Pwede mo bang ibigay sa kanila yung ideas mo? Magagamit ba nila? Globalization. Okay? Natural environmental globalization. Okay? So, meron po tayong ano dito.
terminology na ginagamit. Okay, green economy, yung GE po natin is green economy. Okay, ulitin ko pala yung baka hindi nasundan yung sabi ko kanina, yung meaning ng natural environmental globalization, walang S, interconnectedness of environmental issues across borders. Okay, and yung nasa baba niya po is green economy. So yung green economy na yan, concept po yan, terminology, o ano pa man yan, basta word yan, na ang layunin ay para to reduce carbon emissions and pollution. Carbon emissions, yung mga bagay na nagpo-produce ng carbon, usok, di ba? And pollution. Okay? Land, air, water, pollution, di ba? Para ma-reduce lahat 'yon. Okay? Yung usok na nagbubula sa mga sasakyan, and yung pollution, land, air, water, 'yon. Green economy. So yun yung nagso-support doon. Okay? And meron din po tayo yung sa last niya, sa baba, Sustainable Development Goals. Yung SDG natin. Okay? So meron po tayong 17 SDG. Kung gusto mong masolusyonan ang environmental issues, meron tayong 17 SDG. 17 guide. 17 na pwede mong gawin. Okay? So, nakalagay po yan sa SDG natin. To address environmental issues. Sustainable Development Goals, or yung 17 SDG natin, to address environmental issues. Okay? So, yan. Yun ang gagamitin mo. To reduce carbon emissions and pollution, green economy. Okay? Kasi gusto mong maging green ang economy. Diba? Kaya, kailangan mong reduce yung carbon emissions and pollution. Okay, so sana naiintindihan pa at hindi kayo tinatamad sa aking discussion. Medyo mainit. Okay, so itong next na pag-uusapan natin ay part na po ni lesson 8, o yung 3B natin. Okay. And ang susunod nating pag-uusapan ay yung positive effects of globalization. Yung positive effects of globalization. Yung positibong epekto ni globalization. Okay? And yung lesson 9 natin, yung negative effects of globalization. Parang may pollution. Okay. Halang pa ako ng carbon emissions. Okay, so yan. Positive effects of globalization. Number 1. Gawa tayo na gawa tayo ng situation para makarelate tayo lahat dito. Okay, so simulan po natin. Love story. Gawa tayo ng love story. Okay, so may isang tao na nag-online shop. Okay, so siya yung Shopee, ang gamit niya. Gusto niya bumili ng cellphone. So nag-search siya sa Shopee. Okay? So anong bibili niyang cellphone doon? Yun yung number 1 positive effects of globalization natin. Okay? So anong pipiliin mong klase ng cellphone kapag nasa online shop ka? Okay? So maliban sa quality. Okay? Pinakaunang effect po ni globalization. Number 1, pipiliin mong cellphone ay dapat, aside from yung quality, dapat mababa rin yung price. Okay? So siguro ako lang, or baka iba rin ang gusto ay ganun. Teka lang, padaanin mo natin yung tractor. Lang.
Yan, nakadaan na po yung tractor. Kakaroon ng globalization dito. Okay. So nagmamigrate na po sila. Bira. Okay, so yun. Balik tayo sa love story. Okay. So yung isang lalaki po ay nag-online shopping. So gusto niyang bumili ng cellphone. And aside from quality, syempre, habang nag-scroll siya, pumipili siya nung mas yung afford niya. Okay? So number 1 effect, positive effects of globalization. Number 1, better products at lower price. Okay? Sa tulong po ni globalization, nakakahanap tayo ng produkto na quality at mababa ang presyo. Okay? Better products at lower price. Okay? Global competition for quality and affordability. So, dahil nagkakaroon ng global competition, anong gagawin mo kapag kasama ka doon sa competition? Para mabili yung product mo, syempre bababaan mo yung price. Okay? So, yun. Doon ka mananalo. Kapag afford ng tao yung price na nilagay mo doon sa product mo. Okay? Global competition, nanalo ka sa global competition for quality and affordability. Wala nang ano nun. Kung kumita ka or ano. Importante, nakamura sa yung consumer mo. Ganun siguro yun. Ewan ko paano siya kumikita, di ba? Better products at lower price. Number 1 positive effect po ni globalization. Yan. Yung naka-asterisk po natin. More choices for everyone. So, nagkakaroon ka ng maraming pagpipilian. Scroll sa Shopee. Nagkahanap ka ng affordable na cellphone. More choices, di ba? And yan, you choose to purchase the best and cheapest option. You choose, pipili ka to purchase na bibilhin ng quality at murang produkto. Okay? You choose to purchase the best and cheapest option. Okay? So, sana gets po yun. Yan po. Yan. Number 1 effects. Number 1 positive effects of globalization. Paulit-ulit tayo. Ay yung nakakamura ka ng produkto. Diba? Positive yan. Nakakamura ka. Hindi bad words. Nakakamura, nakakabili ka ng murang produkto. Okay? So, number 2 natin. Ito na. So, ayan. Ayan. Number 2 pa natin. Give access to larger market. Okay, so connected pa rin po to sa number 1 natin. Dahil nga ang pinili mo yung produktong mura, di ba? Nasa larger market po 'yun. Di ba? Nasa market 'yun na involve yung mga competitive na business minded people. Okay? So, give access to larger market. Nagkakaroon ka ng access to a bigger consumer base. Di ba? Habang nag-scroll ka ng sa Shopee, di ba? Ang daming pagpipilian. So, larger market po yun. Kasi ang daming mong pagpipilian. Ang daming pwedeng bilhing cellphone at a lower price. Di ba? So, yun po yun. Yun po yung pangalawang positive effects of globalization. Yung nagkakaroon ka ng maraming pagpipilian sa larger market. Okay? Access to a bigger consumer base. Pangatlo po natin, number 3, ito na. Leads to economic growth and development. Strengthen the economy's job creation. So, yan. Ganito yan. So, yung cellphone na binili mo, yung cellphone na binili ng lalaki, kung saan nakamura siya ng bili, di ba? So, hindi niya lang nabili yung gusto niya. Nakatulong din siya doon sa pinagbilhan niya, syempre. Di ba? Yung nagmamanufacture ng murang cellphone na pinagbilhan niya. So, yan. Leads to economic growth and development. So, kung sa China niya binili yun, sa factory, some factory sa China niya binili yun, di ba? So, nakatulong siya sa
economic growth and development ng factory na yun. Okay? Kung saan, na-strengthen yung economies, and yung job creation. Okay? So kapag yung cellphone na binili mo, doon sa factory na yun, hindi lang ikaw ang bumili, kundi marami pa, nakapag-promote ka ng job creation. Okay? So saan nagigets yun? Strengthen the economies, strengthen mo yung ekonomiya nila sa China itself, di ba? Nakatulong sa ekonomiya nila and sa pagkakaroon nila ng job creation. Paggagawa nila ng mas maraming trabaho. Okay? Pagtanggap nila ng maraming empleyado. Kasi nga, magmamanufacture sila ng maramihan di ba? Kaya magtatanggap sila ng maramihang tao. So yun po yan yung good side. Okay? Hindi mo lang natulungan yung sarili mo sa pagbili mo ng murang cellphone, kundi nakatulong ka rin doon sa pinagbilhan mo. Leads to economic growth and development. Number 4, innovation and technologies. So yung cellphone na binili mo, syempre technologies yan. Syempre product ng innovation yan. Yun. Number 4, innovation and technologies. Okay? So, yung binili mong product ay product ng innovation and at the same time, technologies po yan. Okay? So, yan. Meaning tayo ng innovation and technologies, exchange of ideas, knowledge, and research. Okay? So, exchange of ideas, hindi lang basta na-produce yung phone na yun ng basta-basta, di ba? So, nagkaroon ng exchange of ideas dyan. Knowledge and research. Okay? So, yung factory na pinagbilhan mo, yung factory na pinag-orderan mo ng phone na yan, gumawa sila ng research. Di ba? Mabenta ba yung phone? Anong klaseng phone ang mabenta? Kaya yun ang pinroduce nila. Kaya yun ang nabili mo. Di ba? Innovation and technologies, exchange of ideas, paano nabuo yung phone na gamit mo? Nagkaroon ng exchange of ideas. Knowledge, may pinasang knowledge din po dyan. Di ba? At the same time, product din po yan ng research. Okay? Nag-research sila. Babenta ba yung phone na yan? Ano bang klaseng phone ang kailangan ng tao? Ganun po. Ganun po, di ba? So China yan, di ba? Nagre-research yan. Hindi lang basta gaya-gaya yan. Di ba? Hindi lang basta sila nagre-replicate ng mga bagay-bagay. Example lang po yan. Okay. Sa baba niya, example natin, AI, Artificial Intelligence. So, product din po yan ng exchange of ideas, knowledge, and research. Scientific advancement po yan that reaches global audiences. Okay. So, innovation. Ano naman. Lang ako ng water. Okay. So yun. Nasa kamaisan ako. Yung mga estudyante ko is mga mais. And may ilog rin ako sa side, sa kabilang side. Mais sa right side, ilog sa left side. And then may pathway dito. Kaya dinadaan ng mga sasakyan. So nasa part 2 ng Bacnar. Papuntang tawag doon. Ng barangay. Bulusan. Okay. Buti allowed ako dito. Okay. So, dito na po tayo. AI, Scientific Advancement that reaches global audiences. So, ulitin ko lang. Product po yan ng exchange of ideas, knowledge, and research. Hindi mabubuo si AI kapag walang nag-research dyan. Kung walang utak na, alam mo yung kaalaman, di ba? And the same time, yung exchange of ideas. Ibig sabihin,
may group of people na nagpalitan ng information para mabuo si AI. Okay? Scientific advancement that reaches global audiences. Innovation po siya, and at the same time, technologies. Number fourth effect, pang-apat na positive effect ni globalization, innovation and technologies. Okay? So number 5. Okay? So ito na. Gamitin ulit natin yung scenario kanina. Nakabili ka ng phone, murang phone from China, nakatulong ka sa economy ng factory and sa China itself. And at the same time, doon sa phone na gamit mo, may nakachat ka na Chinese. Okay? May nakachat ka na Chinese sa Messenger. Tinawag mo yung Messenger, syempre. May nakachat ka doon. Nagkausap kayo. Nalaman mo yung culture niya sa China. Chinese siya, di ba? China. Di ba? Number 5, positive effect. Cross-culture exchange. So, nagkakaroon ng palitan ng kultura. Yan po yung panglimang positive effect ni globalization. So, nalaman mo yung kultura niya as a Chinese woman, and syempre, ikaw rin, nakapagbahagi ka rin ng kultura mo as a Filipino. Cross-culture exchange. Okay? Ito, nagkaroon kayo ng deeper understanding and appreciation of different cultures. Deeper understanding, malalim na pagkakaunawa, and appreciation, pagpapahalaga sa different cultures, kaibang kultura. Okay. Nabutas to yung gulong nila. Baka nabutas din yung gulong ko. Okay, so, alam niyo na. Ang hirap magsalita pang mga tao. Bira. Ngayon ko pa nahiya. Araw-araw mo namang ginagawa magsalita sa harap ng mga tao. Sis. Okay. So, yan na po. Sa'yo siya na. Wala, di ko na alam kung nasa na tayo napos. Okay, dito pala. Okay. So, dito na tayo. Deeper understanding and appreciation of different cultures. Ito na, sa asterisk po tayo, no? International Cultural Exchange Programs. Okay. So, yung Chinese woman na nakilala mo sa China, merong program sa school nila kung saan pwedeng magkaroon ng yun, basta may nalaman sa exchange programs. Ibig sabihin, pwede mong maranasan yung kultura sa China dahil sa program na yun. International Cultural Exchange Programs. In schools po yan. In schools, allow people to experience other cultures firsthand. So, sa PSU nun, sa San Carlos campus, nagkaroon ng ganito. Yung International Cultural Exchange Programs. I don't know kung international cultural siya. Basta exchange programs po siya.
na inalaw ng school yung palitan. Ano? So from China pupunta sa Pilipinas, and from Philippines to China. So estudyante nagpalitan. Ano? Yun po yung exchange program. So yung Chinese woman na nakilala mo pumunta sa Pilipinas dahil saan ba nagkaroon ng exchange program? Sa kanila pala. So ikaw ang pumunta dun sa kanila. Basta yun. Okay. So example na naman to. Basta more on palitan. And bakit nagkakaroon ng exchange programs? Para malaman mo yung kultura nila. Diba? Para malaman mo yung kultura nila. Diba? First hand. Ibig sabihin, ma-experience mo talaga yung kultura na meron sa kanila. Okay? So number 6 na. Ito na. So, okay. I-assume natin na dahil nagkaroon ng international cultural exchange programs, nakapunta ka doon sa pinapasukang school nung Chinese woman na nakilala mo. So nagkita kayo, and nung nagkita kayo, number 6 positive effect ni globalization, nagkaroon ng world peace and collaboration. Promotes world peace and collaboration. So, bahala kayo kung paano ipapasok niyan. Diba? So, na-promote ang world peace and collaboration. Okay? So, yun. Positive diba? So, more on positive side to. Kapag lahat ng bansa ay nagbibigayan, diba? At nakakatanggap ng galing din doon sa pinagbigayan, diba? Yung exchange nga, diba? Diba? Yung process, diba? So, yun. Nagkakaroon ng world peace and collaboration. Diba? Promotes world peace and collaboration. Kasi tulungan, interconnections. So yung connection mo sa ibang bansa ay natutugunan mo dahil nagbibigay ka sa kanila. And at the same time, nakakatanggap ka rin na mula sa kanila. And kapag walang aberya sa pagbibigayan yung dalawa, nagkakaroon ng world peace and collaboration. Okay? Creates a sense of shared responsibility. Creates a sense of shared responsibility and unity. Pagkakaisa. Responsibilidad, dahil globalization yan, responsibilidad mo na magbigay, responsibilidad mo ring makatanggap, and kapag walang aberya, nagkakaroon ng unity. Pagkakaisa. World peace, collaboration, shared responsibility, and unity. Yun po ang 6 na positive effects of globalization. Better products at lower price, nakakakuha ka ng phone na mura at quality. Number 2, give access to a larger market. So yung phone na mura na binili mo, na-scroll mo yun sa Shopee kung saan marami ring products ang nakalagay doon. So larger market yan. So iba't ibang products, iba't ibang pinagmulan, iba't ibang factoring pinagmulan, larger market yun. Nagkaroon ka ng access doon. Pangatlo, leads to economic growth and development. So hindi ka lang nakabili ng gusto mo, nakatulong ka rin doon sa pinagbilhan mo. Innovation and technologies. Yung phone na binili mo ay product ng technologies. Same time, innovation ng tao. Okay? So, number 5, cross-culture exchange. Okay? So, nalaman mo yung kultura ng Chinese woman na nakilala mo sa Facebook. Nag-chat kayo sa Messenger. And nakilala niya rin yung culture mo as Filipino. Cross-culture exchange. Pang-6, panghuli, promotes world peace and collaboration. So, dahil nagbibigayan kayo, nakakatanggap ka kung ng sapat sa binigay mo, may world peace and collaboration. Okay, so sana naintindihan nyo lahat yan. Kahit na medyo ang daming panira sa paligid ko due to globalization. Okay, lesson 9 na po tayo. Negative effects of globalization. Time check, 4:31 PM na. So, nire-record ko to Sunday, 4:31 PM. Paggabi na. Nasa Bacnar pa ako. Okay, so negative effects of globalization. Hindi naman lahat puro kay positive, di ba? So meron at merong negative effects of globalization.
lesson 9. So, 6 lang din po ito. So, parang counterpart ng 6 na positive effects ni globalization. Okay? So, ganito yan. Ito yung ano natin, ito yung hindi natin napapansin eh. Di ba? So, yan. Ika-counterpart natin doon sa doon sa positive effects of globalization para, alam mo na, para magkaroon ng interconnections of ideas. Diba? Number 1, yung binili mong phone, better product at lower price, nakamura ka. Pero, ito yung hindi mo naisip nung nabili mo yung phone na yun. Number 1, negative effects of globalization causes environmental damage. Okay? So, anong klaseng damage yan? Okay. So, syempre, hindi naman mabubuo yung phone na yan out of somewhere. Diba? Merong kinakailangang materyales para mabuo yung phone na yan. Yung box pa nga lang ng phone na yan. Saan kinukuha yun? Yung papel na yun. Sa mga puno. So, causes environmental damage. So, kapag ikaw bumili nun, hindi lang naman ikaw ang bumibili nun, kundi mas marami pa, saan kukuha ng materials? Si China. Para gumawa ng phone na yun. Sa kalikasan, syempre. Yung kalikasan, masasakripisyo, magkakaroon ng environmental damage. Okay? Causes environmental damage. So, increase production of businesses. Kapag nag-increase ka ng production sa business mo, magkakaroon ng environmental damage. Okay? So, bakit ka mag-increase ng production ng business mo? Kasi, kailangan mo meet yung global demands. Global demands. Increase production of businesses in order to meet global demands. Kasi may nag-demand sa'yo eh. Di ba? May bibili sa'yo ng ganun eh. So, anong bibigay mo? O mamagikin mo na ganun. Di ba? So, isasakripisyo mo. Yung pinagkukuha naman ng materials. Kung sa kalikasan yan, masasakripisyo yung kalikasan. Okay? So, number 2. Okay? So, number 2, job losses and developed countries. So, ito na po yung pinaka-masakit na part ni globalization. Yung mawalan ka ng trabaho sa sarili mong bansa. Bakit ganon? Kasi yung binili mong phone, imbes na sa Pilipinas, binili mo pa sa China. Hindi ba kaya ng Pilipinas yun? Okay? Bakit hindi kaya? Dahil ganun. So, kapag binili mo yung product mo sa China, and syempre nagre-reflect yun na mas pinapaboran ng Pilipino yung imported products. Di ba? And ikaw as a Filipino, kung gusto pa bang magtrabaho sa Pilipinas na hindi gusto ang sariling produkto, parang ganun, di ba? So, syempre, mawawalan ka ng trabaho dahil lilipat ka doon sa bansa kung saan demand ang trabaho. Okay? Merong global demands sa job opportunities. Okay? So, job losses in developed countries. So, developed countries po tayo, Philippines. Kaso nga lang may job losses. Kasi ikaw, mas pinipili mo yung imported products kaysa local ones. Okay? So, yung naka-asterisk po dyan, brain drain. Okay? So, papalitan nyo lang yung B ng D dun sa second word. Brain drain. So, ang brain drain po, concept po yan, na nangangahulugang movement of highly educated and skilled individuals from one area to another. Okay? So, bakit mas pipiliin mong lumipat magtrabaho sa ibang bansa kaysa manatili magtrabaho sa lugar na pinagmulan mo? Dahil sa opportunity. Okay? Brain drain. Dahil yung utak mo toxicated na hindi ka yayaman sa Pilipinas. Mas madaling yumaman sa ibang bansa. Kaya doon mo gugustuhin magtrabaho. You are brain drain. Okay? Sa opportunity.
So, movement of highly educated and skilled individuals. Matalino ka, marunong ka, magaling ka. Kaso nga lang ang kaisipan mo, na brain drain ka, na hindi ka yayaman sa Pilipinas, kaya lilipat ka sa ibang bansa. From one area to another. Okay, so sana nagets po yun. Number 3. Threat sa local economy. Banta sa local, sa bansa, sa Pilipinas, bansang Pilipinas, ekonomiya ng bansa. Okay, threat to local economy. Okay, so negative effects po ng globalization dahil mas pinipili mo imported products, nagkakaroon ngayon ng threat sa local economy natin. Okay? So may banta ngayon sa ekonomiya natin dahil mas pinapaboran mo yung produkto ng ibang bansa. Okay? So dapat palitan yan eh, di ba? Kaso nga lang ang China kasi, di ba? Eh wala namang atang binibili sa atin sa Philippines. Wala namang atang product na binibili ang China from Philippines. So tayo lang ang may kailangan sa kanila, parang ganoon. So hindi na nasosolusyonan, hindi yun matatawag na globalization. Negative effect po yun ng globalization. Okay? So, threat to local economy. Okay? So, patronizes, mas gusto mo yung imported products over local. Patronizes, mas tinatangkilik mo more imported products over local. Yan, gusto mo eh. Okay? Gusto mo ng cellphone na mula sa China. Though, di ko naman sinasabi na may cellphone na gawa sa Pilipinas. Pero baka meron, di ba? Pero ang pino-point out lang natin dito, yung pag-choose mo sa imported products over local, which is a threat to local economy. Di ba? Bumili ka ng aparador sa China. Di ba? Sa Shopee, nakita mo yung aparador, ang ganda. Di ba? Pero galing sa China. Binili mo. Dumating yung rider, hirap na hirap sa pagbitbit ng parcel mo. Eh, pwede ka naman bumili sa Dagupan. Di ba? Kaya nga sa San Carlos meron eh. Di ba? Bakit mas pinili mo sa China? Okay, yun. So, threat to local economy. Okay? So, umasenso yung China, pero nagkaroon ng threat sa local economy natin. Okay, number 4. Tatapos na pa tayo. Parang 2 oras na to. Okay. Number 4, loss cultural identity. Okay. So, loss cultural identity. Erosion of local traditions, languages, and customs. Lost cultural identity. So, dito na papasok yung ano. Di ba, mas prefer mo yung K-drama, K-pop, ginagaya mo yung kasuotan nila, di ba? So, negative effect ng globalization, nawawala yung sarili mong kultura. Lalo na kapag yung kultura mo na kung saan nakapag-adapt ka ng culture ng Korea, naipamana mo sa mga anak mo, di ba? So, nawala yung culture mo, cultural identity mo as a Filipino. So, yun, nawala, lost cultural identity. Erosion, kumuho ang local traditions mo dahil napalitan nga, di ba? Languages and customs. Okay? So, instead na nagmamano ka pa, gumagamit ka ng por opo, pero dahil sa influence ng K-pop, ng America, okay? So, hindi mo na ginagawa yan. Nagkaroon ng erosion sa local traditions, languages, hindi ka na nagsasalita ng Filipino, mas marunong ka mag-English, mag-Korean, kaysa sa Filipino, nagkaroon ng erosion sa languages. And customs, yung mga pinaniwalaan mo pang iba pa. Okay? Yung mga standard mo. Okay? Na naka-anchor sa Korea, America. Okay? Lost cultural identity. Number 5, migration challenges. Ito na. So, pinaka-negative effects of globalization, dahil nga mas piniprefer mo ang product from another country, imported products,
Anong gagawin? Anong gagawin mo? Hindi mamamigrate ka, 'di ba? Kasi ang opportunity na dapat nasa Pilipinas ninakaw ng iba. Ninakaw ng ibang bansa. So, migration challenges. Okay? So, yan. Migration. Yun na yan. Yung ikaw na lilipat sa ibang bansa, negative effect po ng globalization yun. Kasi bakit ka lilipat? Bakit ka magmamigrate sa ibang bansa? Para sa trabaho. Bakit para sa trabaho? Wala bang trabaho sa Pilipinas? Better opportunity. Better income. So yun, di ba? For that reason, kaya nagkakaroon ng migration challenges. They leave their families and live temporarily in another country. They leave their families, iiwan nila ang family nila, kasi nga mas gusto mo yung cellphone na mula sa China. Parang sinisisi kayo, no? Okay. And live temporarily in another country. Okay? Number 6. Ito na yung yung pandemic, yung COVID-19. Pinaka-negative effects of globalization. Number 6. Spread of disease. Okay? So tingin nyo, paano nakarating yung COVID-19 sa atin? Globalization. Diba? Globalization. Nagkaroon ng exchange. Diba? Ay, pagpalitan tayo. So, merong from China na pumunta sa Pilipinas, Pilipinas pumunta sa China. Exchange. Kaya kumalat yung sakit. Spread of disease. Nag-lockdown. Diba? Spread of disease. Globalization increases the risk of the spread of disease. Yung pagkalat ng sakit, mas madali na dahil meron ng globalization, nagmamigrate ka, di ba? Nahawaan ka ng sakit, bumalik ka sa Pilipinas, pandemya. Okay. So, yun pa. Tapos na tayo sa ating lesson 7, 8, and 9. So, reviewin nyo na lang po ito. Pakinggan nyo na po ulit-ulit hanggang sa ma-master ninyo ito. And hanggang sa dumating sa punto na pinapakinggan nyo ito ng naka times 3 ako. Parang chippak na nagsasalita. Okay. So, bye-bye na po. Hintayin ko po ang ninyong notes. Okay? So, kung kailangan kayo magpapasa, doon kayo magkakaroon ng attendance. Okay? So, walang issue dyan. Diba? Mahaba naman yung time natin. And lahat naman tayo busy sa ating kanya-kanyang gagawin for the sport fest, for other things, diba? Okay? So, may paparating na naman. Kailangan na nating tigil to. Okay, goodbye. Goodbye, class. Okay, so kailangan ko na rin atang umuwi.